Good morning. Happy Easter po. Happy Easter! Pakibati naman yung katabi ng Happy Easter. Ayan. Buhay po ang Diyos, ha? O, tingnan mo kung buhay na buhay yung katabi mo. Baka nasa bakasyon pa, mahaba-haba din yung 4 na araw, no? Sabi nga kanina, nung ako pupunta dito sa St. Peter, habang ako'y nasa kotse, no? Sabi nga nun, ngayon daw ay pagod na pagod ang mga tao at tamad na tamad pumasok dahil galing sa mahabang bakasyon. Totoo ba? Totoo ba yon? Hindi naman pala. Gustong-gusto niyo yata talagang pumasok. Gusto niyo pumasok? Very good. Magandang ano yan. Magandang pangitain yan. Mukhang maganda ang epekto ng Holy Week sa inyo. No? Ngayon po ay Easter. At ang atin pong isineselebrate simula kahapon at yan po ay tatagal hanggang susunod na linggo. Ang tawag po ay Easter Octave. No? Oktaba. Bakit po may tatawag tayong Easter Octave? Kahapon po, Easter Sunday. So hindi po isang araw lang po yung Easter. Ha? Kung kahapon na Easter Sunday, meron pong sineselebrate na Easter Octave. Ito po yung 8 araw na pagdiriwang ng Easter. Same celebration, iisang pagdiriwang lang. Simula kahapon at magtatapos sa linggo. Easter Octave. To prolong the Easter celebration. Kasi kapag sinabi mong Easter Sunday, isang araw lang. Ngayong Monday, balik na ulit sa dati. No? Para akala po natin ay isang araw lang muling nabuhay si Kristo to celebrate. Hindi po. Sa simbahang Katoliko, ang Easter ay isineselebrate 8 days. Kaya po ang tawag ay Easter Octave. 8 days celebration of Easter. Yun pong tinasabing 50 days, yan po ay Easter season. Okay? So makikita po ninyo, may 2nd Sunday of Easter, may 3rd Sunday of Easter, may 4th Sunday of Easter, hanggang sa sumapit yung Pentecost. Mag-a-ascension, aakyat si Jesus sa langit, tapos bababa ang Espiritu Santo. Pagbaba ng Espiritu Santo, tapos ang Easter season. Pero yung isinelebrate kahapon na Easter Sunday, para humaba yung pagdiriwang, yan po ay Easter Octave. Matatapos siya sa linggo at ang celebration sa linggo ay Divine Mercy Sunday. Yun po yung huling araw noong Easter Octave. Kaya nga sa loob ng 8 araw na ito, ang pagninilay ay patungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Maririnig po ninyo yan. Pag binasa po ninyo yung lahat ng readings every day, di ba dito may binabasang gospel readings every day? Maririnig po ninyo iba't ibang mga kwento na isinulat kung paano nangyari yung muling pagkabuhay ni Kristo. Ang pinaka-common na naririnig natin ay yung binasa ngayon. Si Mary Magdalene pumunta sa libingan ng Panginoon. At nung pumunta si Mary Magdalene sa libingan ng Diyos, ano ang kanyang unang nakita? Yung bato na itinakip sa libingan ay nabukas, no? Natanggal, nawala doon sa pagkakalagay nung isinarado nung inilibing si Kristo. Kaya ang unang inisip ni Mary Magdalene, ninakaw ang katawan ni Jesus. Kaya takot na takot siya kasi yung katawan ay ninakaw. Kaya ang agad niyang ginawa, ibinalita sa mga alagad ni Jesus na nawawala ang katawan ni Jesus. At yung mga alagad nagpunta doon sa libingan. Wala talagang nakitang katawan. Pero ang may nakita sila, mayroong nakitang angel, mayroong gardener, no? Iba-iba yung kanilang mga nakasulat sa Bible. Nung sila ay pumunta sa libingan, marami silang, iba-iba yung mga nakasulat. May isa, sinabi, mayroong isang gardener at sinabi, kung saan mo nila yung bangkay, sabihin mo, kukunin ko, sabi ni Mary Magdalene. Tapos, mayroong isang sinulat na account, mayroong nakitang 2 anghel, sino ang hinahanap nyo? Tapos, yung bangkay, si Jesus mismo, ang sabi ng angel, wala na siya rito, muli na siyang nabuhay. No? Kaya iba-iba yung mga account sa Bible
kung paano ibinalita na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya po, malinaw para sa ating pananampalataya na si Jesus ay muling nabuhay at ito po yung pinakamahalagang pagdiriwang ng ating simbahan. Kasi isipin po ninyo, kung walang muling pagkabuhay si Kristo, walang saysay yung ating pananampalataya. Kaya napakahalaga nung nangyaring muling pagkabuhay ni Kristo kasi ito'y nagbigay sa atin ng malalim na kahulugan na ang pananampalataya na ginagawa natin ngayon ay mayroong malaking mangyayari pagdating ng araw. Kaya nga ipinapaliwanag po sa atin na yung muling pagkabuhay ni Kristo ay magaganap din sa ating buhay. Hindi lang po si Kristo ang muling mabubuhay. Mayroon din tayong pagkakataon na kapag tayo ay namatay, muli rin tayong mabubuhay. Bakit? Dahil may kapangyarihan ng Diyos na muling mabuhay at gagawin din niya yan sa atin. Diba? Ang dahilan po kung bakit namatay ang Panginoon para iligtas tayo sa kasalanan. Kung bakit muling nabuhay ang Panginoon para dalhin din tayo doon sa kanyang kaharian at manatili sa buhay na walang hanggan. Kaya ang plano ng Panginoon, hindi lamang tayo mamamatay sa mundong ito, mayroon pang muling pagkabuhay. Yan ang nauunawaan natin sa ating buhay pananampalataya. Pero mga kapatid, ang Easter ay hindi po celebration lang. Hindi po yan pagdiriwang lang. Yung Easter ay may malaking hamon at pag-asang ibinibigay sa bawat isa sa atin. Kung kayo po ay nakinig ng misa ng Santo Papa kahapon, yung kanyang Easter Mass, sa kanyang homily, ang sabi ni Pope Leo, sabi niya, ang dapat gawin natin ngayong Easter, hindi digmaan, kung hindi kapayapaan. Yun yung kanyang mensahe sa buong mundo. Hindi digmaan, kundi kapayapaan. Kapag natuto tayong magpatawad, kapag natuto tayong umunawa, kapag natuto tayong makipagkaisa, kapag natuto tayong makipagkasundo, kapag natuto tayong tumulong, yan po ang ibig sabihin ng Easter. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Easter, mayroong ipinapagawa sa atin para maranasan natin na buhay talaga ang Diyos sa atin. Kasi kapag sinabi po natin, Easter ngayon, yehey, Easter. Kapag gano'n lang yung ating pananaw, na yung Easter is to celebrate lang, at wala tayong gagawin, marahil hindi yan yung gustong sabihin ng Panginoon. Ang gustong sabihin ng Diyos, isabuhay ang kanyang muling pagkabuhay dahil may pag-asang hatid ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga isipin po ninyo, sino po sa inyo yung gumagamit ng sasakyan tapos diesel ang ikinakarga? No, yan. Diba? Pag inisip po ninyo, ang laki ng epekto na pag inisip po, diesel, ganyang kataas, hindi naman umaabot sa ganyang kataas ang diesel, no? Kung tutuusin, parang, ewan ko po kung nakatandaan na may ganyan ba dating panahon na tumaas ng ganyan yung diesel, parang yung time ni Tita Del, parang mga dos lang, ano? Ay, hindi, joke lang. No, mga 2 pesos lang ba ni Tita Del, no? Baka mamaya, nung mga time na yun, mga 10 pesos, mga 20. Pero ngayon, napakataas, no? Pag inisip po ninyo, kahit po yung war ay napakalayo sa atin, apektado tayo. May nangyayaring epekto yan sa buhay natin. Kahit na yung digmaan ay napakalayo sa Pilipinas, pero mayroong epekto yan sa buhay natin. At hindi pa pwedeng sasabihin natin, bahala kayong mag-away-away dyan. Basta sa Pilipinas ako, safe ako. Hindi. Ibig sabihin, mayroong epekto sa buhay natin yan at dapat mayroon din tayong gawin. At kapag ginawa natin yung pagtugon doon sa hirap na ating pinagdaraanan dahil sa epekto ng gera sa ibang lugar, sasabihin natin, yan ang gustong sabihin ng Diyos na muling pagkabuhay. Binibigyan natin ng pag-asa ang bawat isa na mayroon tayong magagawang mabuti para tulungan ang ating kapwa. Ngayon po,
Kanina, habang nasa sakyan ako, ang pinag-uusapan, carpooling. No? Habang ako'y nakikinig po sa radyo, carpooling. Baka daw makikita, may nagka-carpooling, mahuhuli yung sasakyan, dahil nga nagka-carpooling, ang iniisip, kumukuha ng pasahero, kolorum, huhulihin, titikitan. Imagine, hindi mo talaga alam kung ano magiging solusyon para makaiwas doon sa mataas na gasolina, para hindi na lang maglabas ng sasakyan yung mga tao, magka-carpooling. Kaya lang, pag daw nakita, kunyari, meron kang dalang van, magka-carpooling kayo, no? Tapos, dahil nga mag-share kayo doon sa gas, para hindi masyadong malaki, pero pag nakitang maraming nakasakay, huhulihin ka kasi kolorum, kumukuha ka ng pasahero. Imagine, paano mo pa masusolusyonan o paano kahit paano ay makaisip ng paraan para magawa na hindi maging pabigat sa ating mga kababayan yung magtaas ng gasolina. May mga taong umiisip ng paraan, pero may mga tao ding nagsasamantala. Kaya kapag ganyan yung nangyayari, hindi yan Easter. Ibig sabihin, parang pinapatay pa rin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapahirap sa ating mga kababayan. Kaya yun marahil yung gustong sabihin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, yung aking muling pagkabuhay ay hindi para sa akin lang. Yung muling pagkabuhay ng Diyos ay para bigyan tayo ng pag-asa na kahit mahirap ang hamon ng buhay sa mundong ito, may pag-asang ibinibigay ang Diyos na hindi matatapos sa hirap ang lahat. May magagawa at magagawa tayo bilang tao na umisip at gumawa ng mabuti, lalo na para sa ating kapwa. Huwag natin hayaan na maging makasarili tayo, maging madamo tayo, gumawa tayo ng mali laban sa ating kapwa. Kasi hindi yan Easter para sa atin. Kaya nga po, kung kayo ay galing sa mahabang bakasyon at naramdaman po ninyo yung relationship ninyo sa inyong pamilya, lumalim yung inyong relationship sa pamilya kasi nagkaroon kayo ng time sa kanila, nagkaroon kayo ng mahabang oras at panahon para makipag-usap sa kanila, that is Easter. Pero huwag niyo hong gagawin yan kapag Holy Week lang. Yung nagkakaroon kayo ng pagkakataon na makipag-usap sa inyong kapamilya kasi mahaba yung bakasyon. Sasabihin din ng Panginoon, yung pakikipag-usap sa iyong kapamilya, dapat ginagawa mo yan araw-araw. Kapag nagagawa mong makipag-usap sa iyong kapamilya araw-araw, Easter yan. Diba? Isipin po ninyo, yung hindi mo nakakausap ng matagal, nagawa mo during Holy Week celebration kasi nakabakasyon ka. Pero after Holy Week, hindi naman pwede sabihin, yung susunod natin pag-uusap, next year na ulit, Hindi ganun, no? Kasi kapag nag-usap ulit kayo at next year na naman, kung kailan mayroon ka na namang oras, hindi po Easter yan. Ang Easter, ang muling pagkabuhay ni Kristo, nangyayari yan araw-araw. Kapag binibigyan mo ng oras at panahon ng iyong kapamilya, nakakausap mo ang iyong kapamilya araw-araw, Easter po yan. Masaya kasi na nakakaroon ka ng pagkakataong makipag-usap sa iyong pamilya. Kapag nakakatulong ka, lalo na dito po sa inyong opisina, no? Pag tumutulong ka, pagpasok mo sa umaga, nakakagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, that is Easter. Kapag pumasok ka, simula sa baba, pagpasok mo pa lang, sasabihin mo agad sa gwardiya, "Good morning, guard," that is Easter. Pag pumasok ka sa iyong opisina at maririnig mo yung readings, binabasa, hindi ka nag-make-up, hindi ka nagsusuklay habang nagbabasa ng readings, talagang pinakikinggan mo, that is Easter. Ibig sabihin, araw-araw, kapag gumagawa ka ng mabuti at nakakatulong ka sa iyong kapwa, yan ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay ng Diyos. Pero kapag ang iniisip mo lagi, maging makasarili, ako lang ito, akin lang ito, sa akin lang ito, hindi po yan Easter. That is Good Friday. No? Patay ang Diyos sa buhay mo kasi nagiging makasarili ka pa rin. Nagiging madamot ka pa din. Nagiging makasalanan ka pa rin. Pero ang gusto sabihin ng Panginoon, umalis tayo dun sa nakagawian na nating mali
at palitan natin ng mabuti. Dahil kapag ginawa natin ano ang mabuti sa ating kapwa, laging buhay ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, no, ngayon pong Easter Octave, sa loob ng 8 araw na ito, tingnan natin, no, alamin natin paano ba maisasabuhay ang muling pagkabuhay ng Diyos habang ako ay nasa loob ng opisina, habang ako ay uuwi ng aming bahay, at habang ako ay nasa aming bahay. Sa mga simpleng lugar na yan, may pwede mong magawa na manatiling buhay ang Diyos. Sa mga simpleng lugar na pinupuntahan mo araw-araw, pwede mong maipakitang buhay ang Panginoon. Yung Easter ay hindi po celebration. Yung Easter ay isinasabuhay ang biyayang ibinigay ng Diyos sa atin. Ang kanyang muling pagkabuhay ay kaligtasan natin. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay lakas natin. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay aral sa atin para gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Hindi po yan nananatiling celebration lang. Hindi po yan nananatiling salita lang. Yan ay dapat isinasabuhay araw-araw. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.